Nagsalita na si Cavite's 2nd District Representative Lani Mercado Revilla patungkol sa kinakaharap na kaso ng kanyang asawang si former Senator Bong Revilla. Voluntaryong sumuko sa otoridad ang Action Star matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan para sa kasong graft at malversation kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Bulacan. Nagbahagi ng mensahe ang aktres at politiko sa pamamagitan ng social media nitong Miyerkules, January 21 kung saan sinabi nitong nasa judicial review na ang kaso ng kanyang mister. The cases involving my husband, former Senator Bong Revilla Jr., are now under judicial review, ayon sa kongresista. Dugtong pa niya, as his wife and as a public servant myself, I ask for understanding, fairness, and respect for due process. Nilinaw din ng aktres na never siyang naglabas ng statement hinggil sa pagsuko ni Bong sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. I would also like to clarify that I have not issued any public statements regarding this matter, and I do not intend to make any public comments moving forward. Our family continues to draw strength from our faith, and we remain hopeful for a fair and just resolution. Thank you for your understanding, buong pahayag ni Congresswoman Lani. Matatandaang sinabi ni Bong sa isang video message na tila wala raw nangyaring due process sa kanyang kaso. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero gayunpaman, haharapin ko ito ng walang takot at alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito, ayon sa Action Star. Sinagot naman ito ng Malacanang sa pamamagitan ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office, PCO, Undersecretary Attorney Claire Castro. Hindi po ako spokesperson ni dating Senador Bong Revilla. Kung anuman po ang kanyang nararamdaman ay igagalang po natin. Ang masasabi mo sa hearing kahapon, sabi ko nga sa'yo kanina, partner. Tatlong bagay nga sinasabi ko. Oo, ikaw ay nawalan ng? Hindi, una, kayo ho ba'y nabuhayan ng loob? Oo. Nagkaroon ba kayo ng pag-asa na magkakaroon talaga dito ng accountability and justice? Meaning na meron po talagang mananagot dito ng mga pangunahing promotor? O pangalawa, kayo ho ba'y nasiraan po ng loob o nawalan ng pag-asa? Dalawa yun, di ba? And wala naman tayong control. Yung pangatlo, yung talagang marami po ang wapakels. Yung bang pagod na, yung bang nagsasabi na wala na naman pupuntahan yan, na mauulit pa yan. Walang mangyayari dyan. Walang mangyayari Nagsasayang lang kayo ng oras dyan. At yung iba ho talaga, sa sobrang hirap ng buhay, wala na hong pinapakialaman. Hindi na ho nakikialam pa sa ingay ng politika, awayan po nila, o sinasabi po natin na pagiging makabayan, kasi nga, ang problema namin, kung paano kami makakabili ng bigas at malalam na ng sikmura ng aming mga anak. Tama. Yan po ang realidad. So, doon sa tatlo, saan ka? Oo, ako, nadismaya ako Ilang ulit kong binabalik-balikan. Siguro 3 oras ko rin yatang tinutukan kahit papano. Meron ako 1 oras yung halos patapos na nakikinig lang ako. Sabi ko, talaga ba hanggang matapos to? Gusto ko ng bagong impormasyon. Kasi yun na-expect ko dahil nandun na yung mga tao na hindi na ipatawag sa hearing dati. Parang nakulangan lang ako. Okay. Nanghinayang ako. Kasi baka mamaya sa susunod na pagdinig, itong mga taong ito, wala na. Hindi na maipapatawag pa. Baka... Kung pwede lang ha, sana sa susunod na hearing, pwede bang tayo? Phone-in question galing sa taong bayan. Meron po tayong phone-in question galing sa ating taong bayan. Maglagay na lang kaya kayo dyan ng host. Willing po ako. Ako na ang mag-host. Libre po. Ikaw yung moderator. Oo, magmo-moderate na ako kasi nakulangan ako dun sa mga tanungan portion kahapon. Meron bago, face reveal. Yung nagtatago. Di ba? Tapos nagtataka sila. Yung lalaki. Si Pakanan. Oo, Hindi naman dapat magtago kasi sabi nga, ito Google mo, ikaw bukod doon, alam naman na natin ang itsura niya. Hindi na pa face reveal ni Curly Discaya. Yung 2 babaeng tenants daw doon sa Tamarind. Pero other than that, kayo ba may bago ba kayong impormasyon na nalaman? Kasi gusto ko sanang pigain nila yung mga nasa affidavit nitong si Bernardo. Nandun si Maynard Ngu. Nandun si Olayvar. Nakulangan ako I'm not sure. Sabi ko, what's happening? Bakit ganun yung tanong? Ang kulang. Ikaw ba? Ako, aaminin ko, sinakripisyo ko yung tulog kong hapon. Sabi ko na Aaron, yung napakahalagang tulog mo sa hapon, kasi nga ang gising mo super aga para sa trabaho mo.
So, talagang pag alauna ng hapon, inaantok at inaantok ka. Pag hindi ka nakatulog, ngayon, ito na, sisingilin ka na ngayon, no? Medyo... So, worth it ba? Naubos na kaagad yung inipon mo nung linggo na tulog. So, kamusta? Worth it ba yung pagpupuyat mo? Hindi. O sana nag-siesta ka na lang. Sumama pa loob mo pagkatapos. Hindi ba? Anyway, ay nako, sabi nga namin dito mga kapatid, mga bagay po siguro na hindi na ho natin kayang baguhin, depende yan, no? Kasi nga po ito ho ang sitwasyon sa bayan na ito. Dahil watak-watak po tayo, kaya po nangyayari ito. Kasi ho watak-watak hindi nagiging solid ang pagkilos natin sa iisang adhikain. Klaro na po sarali na lamang, dalawang venue, dalawang grupo, di ho ba? Anyway, kaya nga pong ating panalangin, sana po sa takdang panahon po, magkaroon nga ng totoo, no, na pananagutan. Kasi meron ho naman talaga dito mga testigo na sinasabing handang panindigan ang kanilang testimonya at meron silang mga kaukulan din pong maihahain na ebidensya. Anyway, ayoko pong ubusin pong ating unang oras dito kasi po punong-punong ating programa. Yung magandang balita po na inanunsyo kahapon ni Presidente Marcos. In fairness, magandang balita po naman talaga yon. Ito hong find sa Malampaya East kasi meron tayong Malampaya na existing pero kapos na po yan Paubos na po yung kanyang supply. Ito po yung ginagamit ngayon na LNG, yung liquefied natural gas na ginagamit po, supply ng kuryente. Even may mga sasakyan po na dyan pwede po rin gamitin yan. Malaking bagay po yan, malaking tulong po yan sa ating pong search para po sa mga alternatibong energy na ating po maaaring pagkunan. Hindi po lamang itong sinasabi nga na mga galing po sa mga coal power plants na ito. So ang tanong natin lang ho dito, kailan ito pwede ho, kailan actual na ito yung makapagsusupply na po ng kuryente? That's a very basic question. Ang atin lang po dito, sana nga sa find na ito, ang atin lang, baka ho nakaligtaan nyo na, minsan po sa buhay ng mga Pilipino, nagkaroon po ng tinatawag na Malampaya Fund Scam. Opo, at dahil po dyan sa kasong yan, sa isyong yan, may mga sampahan po ng demanda, ng reklamo dahil yung pera. Kasi po, may kita ang gobyerno dyan So, meron niyang operator. Ngayon po, I think yung Prime Energy something. Ito kasi, ang nagpuhunan dito, tulungan yung pribadong sektor to discover, no? Kasi magbabaong kayo ng tubo dyan, pagkalalim-lalim yan, para ma-discover yan. So, may puhunan. So, it follows na yung namuhunan dyan, sila dapat makinabang. Of course, no? Pero, sa bawat kikitain yan, may parte ang national government. Kasi nga, kasama doon sa consortium, kumbaga, yung pong Philippine National Oil Exploration Corporation. PNOC, kasama sila dyan. So may share dyan ng gobyerno. Yung gobyerno, sa kanyang nakukuhang share, meron pong inilabas dati pa na PD, yung dating Pangulong Marcos, na sinasabi na meron kang portion dyan na pwede mong gamitin pa to further ang paghanap mo ng gantong uri ng mga enerhiya. Pero nung panahon ni Gloria Arroyo, mawalang galang lang po, yung pera na nandidiyan, yun, meron pong portion dyan ginamit at dito nasangkot si Janet Lim Napoles. 900 million po more or less almost ang a issue billion. dyan. Pero 38 billion mga ganun po yung nakuhang pera dito. At ito inilaan sa kung saan-saan na mga proyekto na wala namang kaugnayan sa energy. At doon po may mga nagsamantala. Yan po yan. Ang atin lang po dito ngayon, no, na hindi na po maulit ito pong nangyaring ito. Otherwise, para din po ito ngayon na flood control na mukha pong nagkaroon na po ngayon ng quote-unquote question sa kanyang credibility kasi doon sa grid coordinates error. Parang nagtatagumpay So ngayon, may doubt ka na dito sa number of flood control projects na questionable, di po ba? Okay, sige, dyan tayo muna. Hanggang doon na lang muna tayo. Oo. Sige, sa mga nakikinig ngayon sa atin, sa mga nagmamaneho, sa mga naghahatid kay misis, sa mga anak po nila sa eskwelahan, sa inyo pong lahat, mabuhay po kayong lahat. Salamat po sa inyo pong pagsisikap
pagsiservisyo po para din po sa bayan kasi bawat litro ng gasolina kinakarga may tax. Bawat bibilhin, bawat kukonsumuhin may tax. Tayo po yung nag-iipon-ipon, tayo po ang siya ho namang nagpapagal para po meron tayong sustento sa mga nasa itaas. So paano? Ready ka na ba? Sa iba pang mga balita natin ngayon. Ay, handang-handa na ako. Oh, eto na. Okay. Sa mga hindi po nakatutok kahapon sa Senate hearing, abangan niyo po ang mga balita natin susunod na sa hearing. Abangan niyo po ang mga balita natin susunod na sa